totoo ng aking kasama. Itong sitwasyon na ito, hindi po ito bago sa akin. Ako po ay isang retired na sundalo. Nakapag-alaga rin ako ng mga bilanggo, mga rebelding sundalo, 1991 hanggang 1994. Mahirap po, mga senior ko nandoon sa loob. Pero pinatutupad ko ang dapat na tuparin. So, dahil po sa salita ng Diyos, nakapagbahagi kami ng salita ng Panginoon doon mismo sa loob ng kulungan. At binago po ng Panginoon yung mga sundalo kasama ko roon. Kaya napaka-importante po ng salita ng Panginoon. Kaya naririto ang salita ng Panginoon, pakinggan nyo na dadalhin ito ng aking samahan. May isang palakpak sa ating Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit po kami pumunta dito. Kung tutusin ay masarap na pong magpahinga at matulog. Pero dahil sa ginawang kabutihan ng ating Panginoon ay ayaw po namin sarili dito. Dahil marami rin pong katulad namin ang buhay yung nagpatotoo. Ang buhay ay pinawala ng pag-asa. Kung patako na ika nga, wala ng saysay, wala ng silbi. Pero, nung inabot siya, kinatagpo ng ating Panginoon, doon niya nakita na totoo pala na mayroon talagang pag-asa sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya yan kung aming dala-dala ngayong hapon, hindi ito panibagong sekta o reliyon. Madalas po namin sinasabi sa inyo yan, kumusta naman kung ikaw ay merong reliyon na kinabibilangan? Ito ba yung nagbigay sa inyo ng pagbabago ng buhay? So, huwag mo na ang sagutin ngayon, ikaw na po sumagot niyan. So ako man din ay galing sa isang malaking reliyon, pero bakit ang buhay ko ay nasasadlak sa ganung mga uri ng pamumuhay? Dahil nga po ang kulang ay wala po ang relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya sa hapon ito, nais kong magbasa ng isang talata. Ang talatang ito ay marahil ninyong napapakinggan na, hindi naman kahit kung kayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ay marahil ito ay inyong nadadaanan. Ito po ay nasa Revelation o Pahayag, chapter 3, verse 20. At ang talatang ito ay may sinasabi na merong pong kumakatok. Babasahin ko po ang salita ng Diyos. Narito po, Pahayag, chapter 3, verse 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan. So, naroon daw siya, nakatayo sa pintuan at tumutuktok. At kung tumutuktok, kung ang sinuman ay tuminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at ang akong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Ikaw pong magpala o Diyos nito ngayon hapon. Tuwin mo ang mga puso at isip ng bawat isa ang kaunawaan ay pagkaloob po sa amin. Panginoon, ano man ang distraction, wala itong puwang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sa buhay na ito, kung tatanong kita, alin bahagi ng iyong katawan na ito ang nagdadala sa iyo para ikaw ay magkasala? Alin parte ng iyong katawan? Gabay kamay? Ito yung mata? Ito yung paa? O marami tayong pwedeng maisip? Isip? O pananalita? So lahat ng parte ng ating katawan ay pwede tayong dito tayo, ito ang gagamitin sa atin upang tayo ay magkasalanan. Sino naniniwala doon? Amen! So kung tayo naniniwala, dahil sa Biblia, ito'y tamang-tama naman kayo na pangangaral at ito rin yung naisip ko. Dahil sa lahat ng bahagi ng parte ng ating katawan, ito po ay pwedeng magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, pero pwede rin niyang magbigay ng hindi kapurihan. O ibig sabihin, magbigay ng damdaming nakakasakit sa ating Panginoon. Na sa madaling salita ay pwede nitong magbigay kaluguran kay Satanas pamamagitan ng ating paggawa ng mga kasalanan. So sa una po ay ating titingnan ang ating mata o yung ating munang kamay. Sabi rito sa Mark chapter 9 verse 43, at kung ang kamay mo, ito rin ating mga kamay,
ay makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pinikaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. So, ibig sabihin nito, kapag ang sinasabi ng Biblia, kapag nagkasala, ito'y nangupit, ito'y nanuntok, ito'y nagnakaw, ay sabi putulin daw ito. Kaya sa tuwing meron tayong nakakasalubong na merong bawas ang kamay, ay alam na natin na siya'y gumawa ng kasalanan dahil putol ang kanyang kamay. At saka napakasagwa naman po na kung lahat ng mga tao dahil sa pagkakasala ay putol ang mga kamay. Eh kung dalawang beses ka nagkakasala, di dalawang kamay din yung puputulin sa iyo. At hindi ibang tao ang pagpuputol ito, kundi ikaw mismo. Dahil yung sabi ng Biblia, mabuti pang putulin mo na lang iyong mga kamay kasi naman papasok ka doon na kompleto, pero impyerno ka naman. So ano pong ibig sabihin nito? Itong ating kamay ay pwede itong magkasala. Pero pwede po natin gamitin ang ating kamay upang hindi tayo magkasala. Sino naniniwala doon? Pwede natin gamitin itaas sa Diyos at purihin pasalamatan ng Panginoon. Na ito ay hindi tayo dadalhin doon sa pagkapahamak, kundi ito'y magbibigay kaluguran sa ating Diyos. Ibig sabihin, hindi po kailangan natin putulin yung ating mga kamay, in literal, kundi kailangan natin itigil kung ano yung ginagawang kasalanan ng ating kamay na itong nagdadala sa atin upang tayo ay magkasala. Malinaw po ba yun? Pwede natin putulin hindi yung ating literal na kamay, kundi putulin yung ginagawa ng kamay na ito na hindi kalooban sa harapan ng Diyos at ito ay isang kasalanan. So marami tayong pwede paggamitan dito. Pwede natin gamitin ito. Hindi po kami pwede magsyago noon na isang kamay lang. Dahil mahirap pong humihig doon na hindi ka nakahawak doon sa apoy at doon sa point. Kasi ako naman dati gumagamit ng shampoo. Kaya alam ko po yan. Kaya kung isa, sabihin siya ng isang, napakaswerte mo naman, ako tagahawak, siya ang taga-sindidor, tapos ikaw taga-sindidor ka lang. Diba? Masusyal ka, swerte ka. So, ibig sabihin, paghihirapan mo, magiging ganung bagay. So, maraming pwedeng bagay na gawin ang ating mga kamay. Pero alin baga ang mas mabuti? Yung gumawa ito ng mabuti o yung gumawa ng kasalanan na tayo dadalhin sa pagkapahamak? Gawin sa mabuti. Amen? So, napakaganda po noon. So, alam po natin yan. At minsan, kung bakit po tayo natiririyan, hindi ko po kayo ginadjudge, pero dahil nga po sa ating kamay dito, dahil meron tayong nagawa kung bakit kayo naririyan sa loob na yan. Amen? Naiwala ba kayo doon? Dahil sa kamay na yan, ay kung bakit naroon ka sa lugar na yan. Pero hindi ko po kayo ginadjudge, hindi ko kayo kinokondem, kundi sinasabi ko lamang na ang mga kamay na ito ay pwede nga tayo ipahamak ito sa maling gawain. At yung pangalawa ay yung paa. Sabi dito sa verse 45, at kung ang mga paa mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Grabe, putulin mo daw na ang ating paa. Putulin mo ang iyong paa, mabuti pa sa iyo ang pumasok kang pilay sa buhay kaysa may dalawang paa kang magulid sa impyerno. So saan ka dinadala ng iyong mga paa? Sa iba't ibang lugar. At ang mga lugar na ito ay napapahigi ba, napapabuti ba ang iyong buhay? Kung ang mga paa na yan ay dinadala ka upang hindi mo alalahanin, hindi mo sambahin ang ating Panginoon, ay hindi magandang punta yun. At minsan yung ating mga paa ay dinadala tayo doon sa kung saan ay ito ay nagpapahamak sa atin. Kasi minsan, imposibleng mag-iwala yung paa at saka yung paa. Kasi isa lang po ang parte ng bakit kapag isang katawan. Amen? Kaya kung nasaan ang iyong mga paa, naroon din ang iyong mga kamay. So, anong sabi dito? Ay, kung susundin natin, putulin natin literal, ay sabi kong lumpok. Pero ang sinasabi ng Biblia, kung saan ka dinadala na yung iyong mga paa, kung ikaw ay mapapahamak nito, huwag mo na puntahan ng mga lugar nito na ito posibleng bumigil ng iyong buhay. Amen? Pumunta ka sa isang lugar na magkaroon ka ng hindi ka mapapaano, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapapatrugol, higit sa lahat, kung pupunta ka sa gawain ng Panginoon na doon ka makakinig ng salita ng ating Panginoon. Na sa habang pakikinig ng salita niya ay mayroong pag-asa. Amen?
So kung paano po namin, sinubukan man din namin dati. Ang sabi ng mga subukan nila, walang mawawala sa'yo. Sinubukan mo nga mag-fish, sinubukan mo nga mag-shabu, sinubukan mo nga maraming bagay. Bakit pagdating sa Diyos, ayaw mong subukan? Yan po isang malaking challenge sa atin, lalo tayo bilang mga kalalakihan, di ba? Tayo ay hindi tayo naakit sa hulugan sa totoo lang. Ayaw natin na ang company naman yan, puro ugat. Usap tayo ng kung paano tayo kikita, kung paano tayo makakatira mamaya. Yan ang magandang pag-usapan, di ba? Pero pag pinag-usapan sa salita ng Diyos, nakakapasok naman yan. Di ba? Nonsense sa akin yan, di ba? Pero salamat sa Panginoon. Kung ako'y naabot ng salita ng Diyos, isipin ko pala na ako may magbabahagi sa inyo. Mag-share ng salita ng Diyos sa iyong harapan. Never kong inisip yan. Pero dahil sa kabutihan ng Panginoon, hindi lang binabago ng Diyos ang buhay ng tao. Bagay ang direksyon ng kanyang pamumuhay. Amen? At yung pangatlo dyan sa pagtatapos ay ang iyong mata. So sabi dito ay at kung ang iyong mga mata ay makapagpapakisos sa iyo, ay tuputin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa dalawang mata kang mabulit sa impyerno. Kaya na marami pong sumagot na yung mata. Kasi sa mata pwede kang magpuso, di ba? Sa mata pwede kang mahilig. Sa mata ay pwede kang mag-spot o pwede kang tumingin ng mga pwede na nakawin. Kasi ganyan ako dati. Ako'y nanunungkit ng sinampay ng kapitbahay ko. Pag nagsasampay niya, tinitingnan ko na medyo may brand yung short o pantalon niya at yung damit o t-shirt na yun. Mamaya, alam ko na kung saan ako pupunta. Meron na akong titirahin, so meron na akong susunodin. Kaya itong ating mga mata ay talaga namang makasalanan. Amen po ba? Makasalanan po talaga ating mga mata. Nakakita tayo ng legs na babae. Puti. Diba? Tumatakbo na yung isip. Diba? Nakakita tayo ng babae na inapos ng damit. Hanggang dito na sa dibdib. Lumuluwa na ang kaluluwa. Kaya tayo nakakapag-isip na isa ng masama. Amen, diba? Kaya kung hindi tayo mag-iingat, itong ating mga kamay, paa at mata ay pwede tayong ibubulit dito sa impyerno. Amen? So, sabi ka na aking samahan, ang impyerno, ito hindi biro. Ito ay totoo kung paano merong langit, totoo rin po ang impyerno. Pero sa ating teksto kanina, meron pong kumakatok. Sino ba itong kumakatok sa pintuan? So kung bakit po kayo nandyan, noong panahon ni Pangulong Duterte ay meron tayong tinatawag na tukhang. Yung tumutukok sa pinto, akala mo kung ano na yun, di ba? O, di ba? So alam natin, kapag ayun ang ating ginagawa, ay kinakabahan na agad tayo. Kapag mayroong tumutukok sa pinto at nagpupulasan na agad, alam mo may ginagawa kayo sa loob. Amen? Amen? So alam na natin yun. At minsan may mga lookout tayo sa labas na pag anytime na mayroong pupunta, ay alam nang gagawin. So, sino ang pipiliin nating pumatok sa puso mo? Sino ang pipiliin mong pumatok? Ang kasalanan o si Satanas o ang Panginoon na matagal nang kumakatok sa puso mo? Pero hindi mo lang siya pinagbibigyan. Sabihin mo, Brad, paano ko malalaman na kumakatok ang Panginoon sa aking puso? Brad, paano ko kailan ko malalaman na kumakatok na pala ang Panginoon? Ang sabihin ko, kailan mo narinig ang salita ng Diyos? Kailan mo narinig ang pangangaral ng salita ng Diyos na nagsasabi, mayroong pag-asa? Ang tanong ngayon, handa mo bang pagbigyan ng Panginoon sa iyong buhay? Handa mo bang pagbigyan yung kumakatok matagal ng panahon sa iyong puso? Kaya kung minsan kung bakit tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos at yan ang ganyan kung bakit kayo na rin sa loob dahil matagal na panahon na hindi mo pinagbubuksan ang kumakatok sa iyong puso. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Amen? Papayagan mo ba ngayong hapon na pagbuksan siya sa iyong buhay? Amen? Gusto mo bang maranasan yung mga bagay na aming naranasan? Yung tunay na kagalakan at kapayapaan maging pagbabago ng buhay. Ikaw ang magpapasya kaibigan ngayong hapon. Hindi pa huli ang lahat kaibigan. Matagal na kumakatok ang Panginoon. Kumusta kaibigan? Pinagbibigyan mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Marami ka ng pinagbibigyan, mga kaibigan. Pare, itry mo to, subukan mo to. Masarap ito, masaya ito, heaven ito pare. Oo, sinubukan natin kasi gusto natin magiging masaya. Amen?
Kung bakit natin ginagawa ang mga bagay, hindi natin alam na ito pala yung kasalanan dahil ang kagustuhan natin na tayo ay magiging masaya lamang. Hindi natin iniisip ano ba ang magiging kailangan nito. Sa kagustuhan natin na magiging masaya tayo pero katotohanan, bigo po tayo. Amen? Panandalian lamang na saya at aliw o kagalakan ang ating natukuha sa lahat ng mga bagay na aking nabanggit. Sinong sasangayon doon, mga kaibigan? Pero kung iyong susubukan at pagbigyan ang matagal na kumakatok sa buhay mo, na siya, ang sabi niya, Matthew 11:28, na magsiparito kayong lahat sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ng lubha, kayo bibigyan ko ng kapahingan. Ang tagal mo nang pagod sa iyong sarili. Ang tagal mo nang, ang hirap na hirap, gusto mo nang magbago. Gusto mo nang makalaya sa mga bagay na umaalipin sa iyo. Pero hindi mo pinagbibigyan ng isang kumakatok, kumakatok sa iyo, na siya lamang ang makapagpapalaya sa iyo at sa akin sa mga bagay na umaalipin sa iyong buhay. Gusto ba nating lumaya ngayong hapon? Amen! Gusto ba nating magbago na? Amen! So kung nais po natin yan, isa lang ang ating gagawin pagpapasya. Buksan mo ang Panginoon Jesus sa iyong buhay ngayon. Tanggapin mo ang ating Panginoon si Kristo sa iyong puso. At ang sabi niya, kapag ang sino mang magbubukas sa akin, ako'y papasok. Kaya ito'y maninit kong sinasabi sa inyo, kapag sa literal natin dadalhin, kahit si President Bongbong Marcos pa ang kumatok sa inyong mga tahanan, sa bahay na literal. Pero hanggat hindi mo siya pagbubuksan, kahit meron siyang mga bodyguard, hindi siya makakapasok sa inyong mga tahanan. Bakit? Kayo po mismo ang may-ari ng tahanan. Kayo lang ang merong karapatan na papasukin kung sino man ito. Pero sa hapong ito, ikaw rin po may karapatan sa iyong buhay na papasukin ang ating Panginoon. Papayagan mo ba ngayon hapon na papasukin ang ating Panginoon sa iyong buhay? Okay, palagpakan natin ang ating Panginoon sa mga gusto ko. Papayagan ang ating Panginoon. Ito yung pagkakataon sa kaibigan. Huwag kang magdalawang isip. Huwag kang mahiya. Huwag kang mag-agam-agam. Huwag kang magdududa sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay mahal ka ng ating Panginoon. Kung bakit kayo inaabot ng salita ng Diyos dito? Dahil gusto iparating sa inyo ng ating Panginoon na mahal kayo ng ating Panginoon. Iniibig kayo ng ating Panginoon. Gusto niya ibigay sa inyo yung tunay na kagalakan at kapayapaan maging pagbabago ng buhay. So ngayong hapon tayo po'y mananalangin. Handa na po ba tayo na manalangin? So kaya tayo handa na po. Pakiulit po ang ganitong panalangin. Meron po bang bago? Ngayong hapon. Ay, ilan po yung bago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 po, 6. Okay po, sige po. Lalo na sa ating mga bagong kaibigan, kaysa matatagal na po, let's go po kayong ilid sa ating panalangin. Ito panalangin po na pagpayag na iyong papasukin ng gabi ng ating Panginoon. At ang Diyos ay narito, nakikita ng Diyos, ang iyong kalalagayan. Alam ni Lord yung iyong gusto at nais hangganin sa iyong buhay. At isakto naman yan, kapag ikay magpapasya ngayong hapon, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Amen? So tayo manalangin. Pakiulit niyo po ang itong panalangin. Ang Ginoong Jesus, marami pong salamat sa inyong mga salita. Napakatagal na panahon na ikay hindi ko pinapansin at pinagbubuksan sa aking buhay. Patawarin mo ako, Panginoong Jesus, sa hindi ko pagkilala sa inyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Simula pa noon hanggang ngayon. At sa oras kong ito, ako'y nagpapasya na tanggapin ka, kilalanin ka bilang aking Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Magmula ngayon, Panginoong Jesus, pagharian mo ako. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, tulungan mo ako na sa aking paglaya, ako'y maglilingkod sa inyo. Salamat po sa katiyakan, sa kasiguraduhan
ng aking buhay. Alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon, sino ang nagbukas at pinapasok siya ay papasok sa iyong buhay. Hapo at kikilos gagawa ng mga dakilang bagay. Sabi niya roon, dahil nandiyan na sa iyo, ano man ang iyong panalangin, ano man ang iyong hangarin, ano man ang iyong hikbi sa Panginoon, pakiusap sa Diyos, ay kayang tugunin ng ating Panginoon. At so, makita na yun, sabi niya, ang sino mang nagsitanggap sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At kung anak nga, ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat ng mabuti, lahat ng bagay na galing sa Diyos, ay pwede po nating manahin yan. At bukod doon, ang sino mang nagsisi, sa balita ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo patawarin sa ating mga nagawang kasalanan. At ngayong hapon, asahan po ninyo na ang Diyos ay kikilos sa inyong mga buhay at nais niya na patunayan sa inyo na ang kanyang mga salita ito ay totoo at tunay. At sa hapong ito, sa mga babalita, ay binabalik ko na po sa ating kasamahan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Don't forget to like and share. So, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, sino po ang masaya? Hindi po kayo nagkamali ng kupasya na tanggapin ang Panginoon sapagkat siya ang daan papuntang langit. Amen? So, sa oras na ito, mga kaibigan, kung naganda kayo sa may reverse, ay siguro po sa sunod na linggo na lang dahil nakaligtaan po na maghanda ng apel para ibigay sa inyo sa bawat sasagot sa mga member. So, ngayon pong oras na ito, salamat sa inyong pakikinig. Salamat din po sa mga nagbabantay, ng mga pulis. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at patuloy na samahan tayo ng ating Diyos. So, mananalangin po ako kung nagsimula tayo sa pasimula ng panalangin. Ako po ay mananalangin ng pagtatapos. Panginoon, dakilang Diyos, ngayong pong hapon, muli nagpapasalamat po kami sa iyong ginawa at patuloy pang gagawin. Ingatan mo ang mga nagbabantay na mga kabaro ko at patuloy na ikaw ang siyang kumilos sa lugar na ito, sa mga tao narito. Patuloy na pagbabago, Panginoon, ang ipagkaloob mo at kapayapaan sa kanilang mga buhay. Kaya ngayong oras nito, patagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. At doon po sa tumaas ng kamay na may karamdaman, ang dalangin ko, Panginoon, kayo magministeryo sa Kanya, bigyan ko siya ng kagalingan sa oras na ito. Maraming salamat po, inakin na namin ng tagumpay. Sa iyo ang lahat ng papuri at parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless you po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Thank you and God bless.